Ang direktor ng World Health Organization, mahirap na pangalan, hindi ko mabigkas. Madali ay Pedros, oo. Narito ang lalaking si Pedros, hindi ko kilala si Gabriel, oo. Ngunit ito ay kawili-wili, oo, ito ay halos katulad ni Jesus. Sa katunayan, kapag tiningnan mo ang kahulugan ng mga pangalan, ito ay nakakapagbukas isip. Lahat ng tatlong pangalan niya ay napakahalaga. Ang ibig sabihin ng Tedros ay regalo ng Diyos. Kawili-wili. Walang paraan na iniligtas niya sila. Ngayon ay totoong nagkakasakit na. Paumanhin, dapat yun ang apelyido niya. Ang ibig sabihin ng Gabriel Jesus ay lingkod ni Jesus. Kaya sa totoo lang, ito ang pangalan ni Jesus sa kanyang pangalan. Ito ba ay tungkol kay Hesukristo sa pamagitan ng kanyang mga bunga? Sa pamagitan ng kanyang mga bunga, alam mo, sa katunayan masasabi natin, tulad sa 1 John 2, verse 18, sabi ni Juan, mumunting mga anak, ito'y ang huling oras at gayon may darating na ang Antikristo. At ngayon ngay maraming Antikristo ang darating. Kaya't alam natin na ito'y sa huling araw, sila ang mga laban kay Kristo, na kay Kristo tayo. Kaya tinitingnan ang mga pangalang ito na hindi talaga siya ang lingkod ni Jesus. Ngunit ang lingkod ng laban kay Jesus, ang Antikristo at sa makatuwid, nauunawaan natin ito. Kailangan mong tingnan ito sa kabaliktaran na pananaw, ang lingkod ng Antikristo o iniligtas sila ng Antikristo. Ang regalo ng Antikristo, so ito ay ang Antikristo. Sino nagbibigay ng regalong ito? Pinuno ng organisasyong pangkalusugan sa mundo, ngunit ilagay natin ito ngayon sa buong larawan. Ilang beses na nating nakita ang chart na ito. Hindi na tayo magdidetalye. Maliban sa sabihin sa itaas, mayroon tayong mahabang panahon na kasaysayan ng Adventist Church mula 1840s hanggang 2015. At pagkatapos sa ibaba, nakita natin kung paano pareho ang paglalarawan. Ngunit ngayon ay pabalik-balik sa pamagitan nito, titingnan lamang ang mga mahalagang oras na iyon bilang mga individual na taon na nagdadala sa atin sa kasalukuyang 2024 sa panahong iyon. Mayroon tayong golden triplets na kumakatawan sa mga iyon. Ang mga mahalagang oras na iyon ay isang detalyadong pag-aaral at marami ang nakabatay dito. Ngunit mahirap ipaliwanag ito sa bawat oras dahil wala tayong oras na iyon. Kaya ang 1888 hanggang 1890 ay isang napakalagang panahon. Oo, sa kasaysayan ng simbahan, gayon din sa pambansang kasaysayan sa Estados Unidos. Ito ang panahon kung kailan ang Sabat ay pinag-uusapan. Ginawa itong pagsubok para sa mga tao, lalo na ang mga nakaunawan ang Sabat ay sa Sabado at hindi Linggo dahil napakalakas ng pagpapatupad sa Estados Unidos at maging sa iba pang lugar sa buong mundo para sa Linggo na tutupad ng isang bill sa Kongreso. Halimbawa, para sa pahinga sa Linggo, gusto natin tingnan iyon ng kaunti pa. Ito ay isang artikulo sa Spectrum Magazine. Pinag-uusapan ang Adventist sa mga korte ng Amerika at ang mga kaso ng batas sa Linggo. Ito ay nagsasalita ngayon tungkol sa batas ng Linggo noong 1880s o ang time frame na iyon at tumitingin lamang sa isang bahagi sa artikulong iyon. Ang napakahalagang artikulo, ang mga pag-uusig sa batas ng Linggo ay naganap sa Arkansas, Tennessee at maraming bahagi ng Estados Unidos, gaya ng tala ng isang website sa mga paaralan. Isa siya sa mga taong iyon ay nasangkot sa isang kaso sa korte tungkol sa Sabat at ang kanyang mga paniniwala sa pagtupad ng Sabat sa halip na Linggo.
At iyon ang una sa hindi bababa sa 21 Sunday Law prosecution cases sa Arkansas lamang noong huling bahagi ng 1880s. Ito ay isang mahalagang pag-unlad sa mga oras na iyon. Halos lahat ng mga nasasakdal ay lumilitaw ng mga Adventista. Sila ang may malaking interes tungkol dito. Ito ang pangunahing doktrina sa Adventist Church. Marami pang Adventist sa Tennessee. Hinatulan ng mga paglabag sa batas ng linggo. Inilagay sa mga chain gangs at sumailalim sa mahirap na paggawa. Noong araw na sila, mayroon pa silang mga chain gang. Literal na tinatali ang lahat ng tao sa tanikala at binibigyan sila ng mahirap na trabaho. At bakit? Dahil natagpuan sila sa isang kaso, nagpipintura sila sa labas ng kanilang simbahan sa linggo. At ang batas ay dapat kang magpahinga at huwag gawin ang iyong trabaho sa linggo. Sa katunayan, mayroon pa ring ilan sa mga iyon. Tinatawag nila silang blue laws, umiiral sa iba't ibang estado na hindi sila ipinapatupad pero nandoon pa rin sila. Sa mga libro, sa ilang mga kaso, kinuha nila ang mga ito pero marami pa rin ang nandoon. Unang bahagi ng 20th century, binilang ng may akda, mahigit 170 Adventists sa United States at mga 30 sa ibang bansa na kinasuhan dahil sa lihim na pagtrabaho, gumanap sa unang araw ng linggo kaya wala silang ginagawa. Ganyan. Talaga bang harap-harapan o ganoon lihim na trabaho pero nakita sila ng kanilang kapitbahay at natapos ang pag-uulat sa kanila. At nagresulta ito sa mga multa at nagkakahalaga ng $2,200. Oo, sa panung iyon, siguradong malaking pera. Siyempre, mga pagkakulong ng 1438 days at 455 days sa chain gangs. Kaya may tunay. Gusto ko lang ipunto kung paano may mga tunay na kahinatnan para sa mga tao. Noong 1880s, nakarinig ka na ba ng sinumang makukulong o napipilitang maglingkod sa mahirap na gawain para sa paglabag ng linggo ngayon? Oo, pero ngayon ay hindi. Hindi na ito mangyayari. Sa makatuwid, ito ang pagsubok noong panahong iyon. Eksakto sa isang napakatiyak na lugar. Eksaktong ito ang pagsubok para sa panahong iyon. Ang pagsubok sa batas ng linggo at ito ay medyo maliit sa kabutihang palad. Ito ay nasa Estados Unidos lamang, ngunit ang tunay na pagsubok ay ganap, malinaw lang kung sasabihin ng gobyerno na huwag magtrabaho sa linggo. Ngunit sinabi ni Jesus na dapat kang magtrabaho ng eksakto ng 6 na araw, ngunit hindi sa Sabado, kaya dapat kang magtrabaho sa linggo. Eksaktong sinabi ng Panginoon, sabi ng gobyerno, huwag gawin. Ibig sabihin 2 araw na pahinga, gawin sa Sabat. Magtrabaho sa Lunes hanggang Biyernes. Ito ang sinasabi ng mga tao. Ngunit sabi ng Diyos, 6 na araw na trabaho. Kaya ang mga Adventista ay nasa oras ng malaking problema. Eksaktong mahalaga na maunawaan iyon. Ito ay isang bill na talagang iniharap sa Kongreso para gawin itong pambansang batas. Gayunpaman, may isang Adventista na mangangaral na nagngangalang Alonzo T. Jones na nagpatotoo sa Kongreso para hindi pumasa sa huli. Kaya lumipas ang oras at humupa ang isyu ng batas sa linggo. Ngunit pagkatapos ay may iba pang dumating sa 2015, doon nauna ang isyu ng LGBT. Bilang ang Korte Suprema sa Estados Unidos, illegalize ang gay marriage. Mayroong isang mukha na nakarating sa balita dahil sa pagkakakulong, dahil sa kanyang paniniwala sa puntong ito. Iyon ay si Kim Davis, isang dating county clerk sa Kentucky, nakulong noong 2015 para sa pagtanggi na pumirma ng lisensya sa kasal para sa 2 magkaparehong kasarian ng mga paniderya. Kailangang isara ng mga tao ang kanilang tindahan. May iba pang negosyo at marami pang epekto. Binigyan ko siya ng pansin dahil nakulong talaga siya. Dahil sa kanyang paniniwala, sa huli, nagbigay sila ng pahintulot dahil sa conscientious objection.
upang ang isang tao sa kanyang posisyon bilang ang